Hindi rin nakaligtas sa Bagyong Uwan ang mga taga Cebu na una nang pinadapa ng lindol at Bagyong Tino. May umaarangkadang balita si Clark Pasuit ng FMR Cebu. Matapos hagupitin ng Bagyong Tino, ay ramdam naman ng mga Cebuano ang lakas ng super typhoon na si Juan. Sabado pa lang ng gabi ay idiniklara na ng Pag-asa ang signal number 1 sa Cebu. Dahil dito agad na ipinatupad ang forced evacuation lalo na sa mga lugar malapit sa baybayin dahil na rin sa storm surge warning ng Pag-asa. Sa bayan ng Danao, nagsagawa ng rekorida upang hikayatin ang mga residente na lumikas na. Madaling araw ng Linggo, ramdam agad ng mga taga Northern Cebu ang lakas ng hangin na dala ng Bagyong Tino. Lumaki ang alon sa dagat. Umapaw ito sa Liloan Boardwalk. Sa bayan naman ng Medellin, nawasak ang pantalan dahil sa lakas ng hampas ng alon. Dahil dito pansamantalang hindi makakabiyahe ang mga barko papuntang Bantayan Island na nagmumula sa naturang pantalan. Pansamantalang naninirahan ngayon sa mga evacuation centers ang mahigit 100 pamilya. Patuloy naman ang relief operations para sa mga nasalanta ng nagdaang dalawang bagyo. Wala namang naiulat na casualty sa naturang bagyo. Ito ay dahil na rin sa magang forced evacuation na ipinatupad ng mga LGU. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.